Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Samahan niyo po kami sa araw na ito para papurihan po natin ang ating Panginoon. Bayaan niyo pong ibahagi ko sa inyong awit 66. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya at luwalhatiin siya. Ito ang sasabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ikay sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at magbasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Ang lahat ng bansa'y magpuri sa Diyos, inyong iparinig papuring malugod. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, pagkat ang daing ko'y kanyang pinakinggan. At ang pag-ibig niya sa akin walang katapusan. Tayo po yumugod at manalangin. Aming Amang nasa langit, pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat po sa araw na ito na binibigyan niyo po kami ng pribilehiyo na kayo'y papurihan, sambahin ng buong puso, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa araw na ito na ikaw ay aming papupurihan, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw ang Diyos na hindi nagmamaliw sa bawat isa sa amin. Purihin ka sa pahinang iyong dakilang pangalan. Idinadalangin po namin ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Halina po at tayo magsaya. Awitan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Halina at magsaya. Fire.
sapagkat sa iyo may banal na tahanan naming Ama. Sasambahin at pupurihin ka namin habang kami nabubuhay. Hallelujah. Hallelujah. Ang puso ko'y tinulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging kapatid mo. Ikaw ay mamasdan, makalikas.
Yes, Lord God, Panginoon. Kami po ay sumasamba, maawit sa iyong dakilang pangalan. Purihin ka, aming Ama. Aming Ama, dinudulog po namin ang aming mga puso. Buksan mo po ito, Panginoon. Sa aming pakikinig, ang tenga po namin ay buksan mo, aming Ama, upang pumasok po, Panginoon, ang iyong mga banal na salita sa aming mga buhay. Aming Ama, salamat po sa isang linggo, aming Ama, na ikaw po ang nagbibigay ng lakas. Ikaw po ang aming gabay sa pamumuhay sa mundong ito. Aming Ama, salamat po. Ikaw po ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari, na wala pong iba, Panginoon, sa mundong ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw po ito. Ikaw po aming pupurihin, sasambahin habang kami nabubuhay. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Sa hapong ito po ay tatalakayin po natin ang John chapter 8 verses 31 to 59 na pinamagatan po nating Jesus, the Word, the Truth, sets you free. At kung atin po natatandaan, sa nakaraang linggo po ay tinalakay po natin ang John chapter 12 verses 27 to 50 na kung saan po ay nakita po natin that Jesus is the light and the life. He is the light of the world and the source of all truth and the source of life. Kaya po, nakita po natin yan sa mga verses, sa chapter 1 verses 1 to 4, chapter 8 verses 12, verse 12, chapter 12 verse 46. At ngayon po, ang ating pong tatalakayin ay isa pong follow-up lesson na kung saan po ay matutunghayan po natin yung palitan na argumento sa pagitan ng Panginoong Hesus at ang mga Hudyo na tila baga naniniwala sa Kanya, nakikinig sa Kanya, ngunit ang totoo ay hindi naman talaga nananampalataya sa Kanya. At kaya dito, tatalakayin po natin ang John chapter 8 at matapos kasi niyang ipahayag na bibigyan niya dito yung ng total freedom o lubos na kalayaan ang mga taong nakikinig sa Kanya. At ito po yung dito po iinog yung ating maikling talakayan ngayon. Kaya samahan po ninyo ako, basahin po natin ang John chapter 8 verses 31 to 59. So Jesus was saying to those Jews who had believed in Him, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine, and you will know the truth, and the truth will make you free. They answered him, we are Abraham's descendants and have never yet been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free? Jesus answered them, truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is a slave of sin. The slave does not remain in the house forever. The Son does remain forever. So if the Son makes you free, you will be free indeed. I know that you are Abraham's descendants, yet you seek to kill me, because my word has no place in you. I speak the things which I have seen with my Father. Therefore you also do the things which you heard from your father. They answered and said to him,
Abraham is our father. Jesus said to them, if you are Abraham's children, do the deeds of Abraham. But as it is, you are seeking to kill me, a man who has told you the truth, which I heard from God. This Abraham did not do. You are doing the deeds of your father. They said to him, we are not born of fornication. We have one Father, God. Jesus said to them, if God were your father, you would love me, for I proceeded forth and have come from God, for I have not even come on my own initiative, but he sent me. Why do you not understand what I'm saying? It is because you cannot hear my word. You are your father the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies. But because I speak the truth, you do not believe me. Which one of you convicts me of sin? If I speak truth, why do you not believe me? He who is of God hears the word of God. For this reason, you do not hear them, because you are not of God. The Jews answered and said to him, do we not say rightly that you are a Samaritan and have a demon? Jesus answered, I do not have a demon, but I honor my Father, and you dishonor me. But I do not seek my glory. There is one who seeks and judges. Truly, truly, I say to you, if anyone keeps my word, he will never see death. The Jews said to him, now we know that you have a demon. Abraham died, and the prophets also. And you say, if anyone keeps my word, he will never taste of death. Surely you are not greater than our father Abraham, who died. The prophets died too, whom you make yourselves out to be. Jesus answered, if I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father who glorifies me, of whom you say he is our God. And you have not come to know him, but I know him. And if I say that I do not know him, I will bear a liar like you, but I do not know him and keep his word. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. So the Jews said to him, you are not yet 50 years old, and have you seen Abraham? Jesus said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am. Therefore, they picked up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out of the temple. Samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Ama sa langit, luwalhatiin ang pangalan mo, Panginoon, sa iyong walang hanggang kadakilaan, sa iyong kapangyarihan na walang kapantay at magpakailanman. Maraming salamat pong muli sa isang panibagong araw na pinagkaloob po ninyo na pribilehyo upang ikaw ay sambahin at patuloy po na magabayan kami ng bawat katuroan na nagmumula sa inyong banal na salita. Panginoon, hinihingi po namin na lukuban kami ng iyong kalwalatian sa bawat kinaroroonan ng inyong mga anak. Manghari po ang iyong banal na Espiritu. Katagpuin po ninyo at kaugnayin niyo ang bawat isa, Panginoon. At ipahintulot po ninyo na marinig ng iyong mga anak ang iyong tinig. Hindi po ang tinig ng tao, kundi ang tinig na mumula sa iyo at mula sa iyong banal na salita. Na maging kadahilan ng Panginoon ng higit pang mas malalim at masalawak na pangunawa na tanging kayo lamang po, Diyos, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagahari sa langit at lupa, ang may gawa ng langit at lupa at lahat ng bagay, mananatiling Diyos magpakailanman. Salamat po sa inyo lamang lahat ng kalwalhatian, parangal at kadakilaan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas.
Amen. Amen. Marahil po ay hindi na natin kinakailangang isa-isahin po yung mga argumento na magitan kay Jesus at ang mga Hudyo po na nakikinig sa Kanya, kundi titingnan lamang po natin yung mga mahalagang aspeto na may kinalaman po sa katotohanan na ang Panginoong Hesus hindi lamang siya ang salita na binanggit ng John chapter 1 verse 1, kundi siya rin ang katotohanan at dahil siya ang katotohanan, tanging siya ang may kakayahan at karapatan na magpalaya sa atin mula sa lahat ng uri ng pagkaalipin. Kaya't ang una nating titingnan po dito na punto, number 1, is the key to total freedom. The key to total freedom is the commitment of life to the Lord Jesus Christ. Nakita po natin yun sa verses 31 at 32. Actually, dito nagsimula. So Jesus was saying to those Jews who had believed in Him, if you continue in my word, then you are truly truly disciples of mine, and you will know the truth, and the truth will make you free. At dito po, papansin po natin, uh, mula po dun sa hindi natin nabasa sa verse 30, at mauunawaan po natin na maraming mga nakikinig sa Kanya na Kanyang mga kababayan ng mga Hudyo po, na nakikinig ngunit na tila baga naniniwala sila, ngunit higit na mas marami ang hindi naman totoong naniniwala at hindi nila kayang i-commit ang kanilang sarili personally sa Panginoon. Ito po yung ating makikita na bagamat sa verse 30 sinabi ron na marami naniwala, ngunit sa pagpapatuloy po natin ng talakayan nila ay lumalabas na hindi totoo yung kanilang paniniwala. Dahil hindi nila kayang italaga ang kanilang sarili kay Kristo Jesus. At kung ito ititingnan natin mabuti, bibigyan lamang po natin ng konting komento. Mahalaga po siguro na mapaalalahanan tayo na posible na ang tao ay nagsasabing naniniwala sa mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mensahe ng pagsisisi sa kasalanan, mensahe ng darating na paghahari o kaharian ng Diyos. Ngunit hindi kailanman nakaranas ng espiritual na pagsilang. Ito po yung ating makikita dito po sa pagtalakay natin dito. Siguro po mapaalalahanan muli tayo ng John chapter 3, verses 1 to 10. Ito po, babasahin po natin. Pansinin po natin mabuti. Ito po yung madalas po ay ang mga talata na tila baga napaka-common, ngunit mas madalas kaysa hindi ay misused, overused, or abused. Okay, basahin po natin. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you have come from God as a teacher, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? He cannot enter a second time into his mother's womb and be born, can he? Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not be amazed that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but do not know where it comes from and where it is going. So is everyone who is born of the Spirit. Nicodemus said to him, How can these things be? Jesus answered and said to him, Are you the teacher of Israel and do not understand these things? So dito po sa mga talatang ito, makikita po natin na isang
malinaw na example po, itong si Nicodemus, na naniniwala sa Diyos, naniniwala sa kanyang salita, ngunit merong mahalagang requirement upang lubos na maunawaan ang kaligtasan at totoong makamit ang kaligtasan. Ito ay ang pagiging born again, ngunit doon po sa original ng words na ginamit po rito, kaya po ito siguro nagiging overused na dahil nga sa ganung bagay. Kasi ang kahulugan din nito ay born from above. Nang ibig sabihin ay merong pagsilang na espiritual na ang patay na espiritu ng tao dahil sa kasalanan ay dahil sa kahabagan at biyaya ng Diyos ay kanyang gigisingin, bibigyan niya ng bagong puso at bagong espiritu. Magkakaroon ng buhay. Kaya po ang problema ng maraming tao, gaya nito mga Hudyo, ang kahaltulad nila, naniniwala sila, kaya hindi nila maikumit ang kanilang sarili kay Kristo sapagkat walang totoong pagsilang na spiritual. That's the reason why mere believism and head knowledge is not a genuine belief or genuine, there's no real belief or yung totoong pananampalataya. It is not a guarantee of having a genuine faith. At ito rin po ang dahilan kung bakit ganito sinabi ng Panginoon dito sa kanila sa verses 31 at 32 na ating binabasa, na kinakailangan ang kapalayain sila na kasi ang problema po nila, ang talagang ano nila ay alam nila ang kanilang ginagawa, kilala nila ang Diyos. Ngunit ang totoo, sila ay walang kalayaan, sila ay bihag ng kasinungalingan. Kaya po dito makikita natin na ibinigay niya ang susi. Ang kanyang susi rito ay alamin ang katotohanan. Kasi po, ang kanyang mga binanggit dito ay hindi lamang nakikinig. Kasi ang nakikinig lang at sasabihin na naniniwala ay hindi po kumpleto. Kasi unang-una, kung alamin po natin ang tunay na nakakaunawa, kung ano talaga yung naniniwala, nananampalataya, letter A, truly believing means continually listening, abiding or obeying God's will and command and living one's life according to His Word. Okay, parang napakahaba po na sinasabi natin. Totoo ba yung pananampalataya? Kung totoo yan, ito ay nagpapatuloy ka sa pakikinig ng salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay at sumusunod ka sa kanyang mga kalooban at kautusan at ipinamumuhay mo ang kanyang salita. Namumuhay ka ayon sa kanyang salita at kalooban. At ito po yung hindi maunawaan ng mga nakikinig sa kanya ng mga Hudyo doon sa John chapter 6, verse 53. Ngunit ito po ang ibig niya sabihin. Nung sinabi niya, dito po ay nagalit yung mga tao. So Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in yourself." Hindi po nila maunawaan ito. Ang kadahilanan, akala nila literal, nakakainin nila ang kanyang laman, iinumin ang kanyang dugo. Ngunit ang punto po niya rito ay totoong nanampalataya sa ginawa niya, pag-aalay ng kanyang dugo at buhay, at pagkatapos nun ay si Kristo ang kanilang ipinamumuhay. Letter B, truly believing means committing oneself to be a disciple or learner and follower of the Lord Jesus Christ all throughout His entire life. Sa buong buhay niya. Kapag sinabi po kasing disciple, alagad, at kung alagad ka, ikaw ay hindi lang sumusunod, sa kanya ka nakikinig, natututo ka sa kanya, lahat ng may tinuturo niya, sumusunod ka sa kanya, at ang buong buhay mo ay committed sa kanya. Ito yung totoong disciple. At ang lahat ng totoong mananampalataya ay dapat, ang ibig sabihin ay magiging alagad ng Panginoon Hesus. Magiging disciple niya. Kaya yung hindi,
ay malaking question mark kung siya nga ay tunay na nananampalataya. Dahil kung totoo yan, kung talagang disciple siya, siya ay magbubunga. He produces fruit as evidence of having life in Christ. Mayroong ebidensya, may bunga. Kaya sa John chapter 15, sinabi niya ito, si Jesus, verses 4 to 6. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. Abide in me. At ito po ay pag tinignan natin yung kasunod niya, you are the branches, he who abides in me and I in him, he bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. Pag tinignan pa po natin yung karugtong niya, mabigat-bigat na po. If anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up, and they gather them and cast them into the fire, and they are burned. So, ito po makikita natin, yung totoo at saka yung hindi totoo, na ang pruweba po ay yung pamumunga. Kaya po, ang napapawalay sa sanga o kay Jesus, napapawalay sa puno, na ibig sabihin napapawalay kay Jesus, ang ibig po sabihin, ang taong ganito ay patay spiritually. Kasi po, ang bali na sanga ay hindi karugtong sa puno. At ito'y patay sapagkat ito hindi na mamumunga. Kaya po yung mga totoo na tinawag, pinili ng Diyos at tumugon sa Kanya, magkakaroon po ng bunga. May pruweba ng katotohanan ng Espiritu ng Diyos ay nananahan sa Kanya. And we can see here the fruit of the Spirit. In Galatians chapter 5, verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Okay, ito po, nagbigay ng example dito, ito po yung mangyayari sa tao. Anuman ang background ng isang tao, anuman ang buhay na pinanggalingan niya sa nakaraan, ang mangyayari po sa kalaunan kung siya ay totoo na naging alagad ng Panginoon, totoo siya nananampalataya, ito po ang unti-unting makikita sa kanyang bagong buhay kay Kristo. Ephesians chapter 2 verse 10. At itong, pansinin po natin to ha. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Ang problema po kasi ng tao ay ganito. Ang tao ay pinipilit gumawa ng mabuti sa pag-aakalang sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, sila ay makakapasok sa langit. Ngunit hindi po yun po ay ang ibig po sabihin nito, yung ganong sistema po ay good works lamang po na nanggaling sa self-centered effort. At ito po ay human effort, hindi po galing sa Panginoon. At ito po ay out of pride na ginagawa ng tao. Ngunit dito, yung totoo na kinahabagan at dumaloy ang biyaya ng Diyos, nagkaroon ng bagong puso at bagong espiritu, ang kanyang ginagawa ngayon ay pawang kabutihan na nagbibigay naghahatid ng kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon. Ito po yung ibig sabihin nitong Ephesians 2:10. Dugtungan pa po natin Ephesians chapter 4, verses 14 to 15. As a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness in the deceitful scheming, but speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ. Ito po yung magandang mangyayari kapag ganun po. Yung resulta ng kalayaan kay Kristo ay magre-resulta rin ng spiritual growth, na magre-resulta ng lubos na kalayaan mula sa lahat ng mental, emotional, and spiritual deception.
Kaya lubos na kalayaan po. Yun ang magaganap po. Makikita po natin yung domino effect nito. Kaya it is not being a true believer and follower of Jesus Christ is not mere believism. May pruweba sa buhay. Point number 2, people who are spiritually dead cannot grasp spiritual matters. Okay, yan po ay nakita po natin sa kanilang argumento sa verses 33 to 45. Kailangan po kasing basahin natin muli para na sa ganun maunawaan po natin bakit ganito po yung ating binanggit. They answered him, "We are Abraham's descendants, have never yet been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free?" Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is a slave of sin. The slave does not remain in the house forever. The son does not remain forever. So if the son makes you free, you will be free indeed. I know that you are Abraham's descendants, yet you seek to kill me, because my word has no place in you. I speak the things which I have seen with my father, therefore you also do the things which you heard from your father." They answered and said to him, "Abraham is our father." Jesus said to them, "If you are Abraham's children, do the deeds of Abraham. For as it is, you are seeking to kill me, a man who has told you the truth, which I heard from God. This Abraham did not do. You are doing the deeds of your father." They said to him, "We were not born of fornication. We have one Father, God." Jesus said to them, "If God were your father, you would love me, for I proceeded forth and have come from Father. For I have not even come on my own initiative, but he sent me. Why do you not understand what I'm saying? It is because you cannot hear my word. You are of your father, the devil, and you want to do the desire of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies. But because I speak the truth, you do not believe me. Grabe po yung argumento rito. Makikita po natin na talagang hindi nila kayang magagap ang mga sinasabi ng Panginoong Hesus. Hindi nila ito maunawaan, hindi nila magagap, kasi po ang kanilang kaisipan ay karnal o makalupa, ang kanilang kaparaanan ng kaunawaan. Kaya wala sila naunawaan patungkol sa mga espiritual na bagay. Ang ang mga tao po, kaya nilang maunawaan ng mga bagay na physical, mga bagay na intellectual, at mga bagay na makalupa, maging ang mga mabubuting gawa at mga gawaing religious ay kayang unawaan ng tao, ngunit kailanman ay hindi ang mga bagay na spiritual. Yun po ang malaking problema na hindi nauunawaan ng maraming tao kung paano noon, ganun din hanggang sa ating kapanahunan ngayon. 1 Corinthians chapter 2, verse 14. But a natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually appraised. Kaya po yung mga Hudyo na hindi naniniwala, ipinagpipilitan nila sa human perspective, sa earthly perspective, ipinagpipilitan nila na sila ay nagmula kay Abraham. Si Abraham ang kanilang ninuno, kung kaya't sila ay malaya. Hindi nila nare-realize na yung mga panahon na yon, sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan, alipin ng Roma. And they had no sense of bondage to sin. Hindi nila unawa, parang hindi nila nararamdaman na sila hindi lamang alipin physically,
dahil sila sakop ng Roma, kundi sila rin ay bihag ng kasalanan, alipin din ng kasalanan. Hindi nila nakikitang ganon. Nakagkapareho rin ng mga tao ngayon. Ng mga tao ngayon gumagawa ng mga kabutihan, ngunit dahil alipin ng kasalanan, hindi nila nakikita na ang mga kasalanan kanilang ginagawa ay pagpapatunay na sila ay walang totoong pananampalataya. Romans chapter 6, verse 16. Do you not know that when you present yourselves to someone as slaves for obedience, you are slaves to the one, slave of the one whom you obey, either sin resulting in death or of obedience resulting in righteousness. So, kung saan ka nagpapasakop, kung sinusunod mo, yun ang umaalipin sa iyo. Kaya yung mga bihag ng kasalanan, mga kumbaga ay bilanggo ng kasalanan, ay wala silang seryosong kaunawaan patungkol sa kanilang ginagawang hindi mabuti para sa kanilang kaluluwa. At yung kanilang ginagawang mapanganib na practices na naglalagay sa panganib ang kanilang walang hanggang kapakanan. Hindi ito gagap ng tao. They don't care about the eternity, the eternal destiny of their souls. Hindi nila naintindihan yun. At kahit na alam nila, hindi nila gayang gagapin ng buong buo. Kaya po, itong mga bagay na ito ay taken for granted lamang ng mga taong nasa lupa. Yung mga bagay na ito ay taken for granted. O di kaya, ipinagsasawalang bahala nila. Kasi, ang focus ng tao ay mga bagay na makamundo at mga pansamantalang mga bagay, lalong-lalo na ang mga pansamantalang mga bagay na nagdudulot ng kaligayahan at comfort sa kanila. Kasiyahan, panlaban. Yun po yung problema. Kaya dito nakafocus ang puso at kaisipan ng tao na hindi gagap ang mga bagay ni spiritual at magpakasawalang hanggan. Ganun tayo lahat dati. Kaya po, in the same way, makikita natin, ang tao gustong-gusto ng tao ang kalayaan. Kumbaga po, ay parang ganito. Kung bibigyan po natin ng halimbawa sa ating bayan, ay parang ganito po. Sa napakahabang panahon, mahigit 300 taon na tayo po ang bayan natin ay alipin ng Kastila. At nagpumiglas na makalaya ang Pilipino. Ngunit nung nakalaya mula sa mga Kastila, ay hindi sila lubos na nakalaya sapagkat ang puso at kaisipan ng Pilipino ay kaisipang kolonyal pa rin at kaisipang minana sa mga Kastila. So sa madalit salita, nawala yung physical slavery, ngunit yung intellectual, mental, and emotional slavery ay naroon pa rin. Kaya po, parang ganito rin po ang nangyayari sa tao sa ngayon. Gusto ng kalayaan at talagang nagpipilit, ngunit ang gusto kalayaan sa bawat aspeto ng buhay. Ngunit hindi kayang unawain ang kalayaang espiritual. Kasi po, hindi nila alintana o hindi nila dama o hindi nila gagap ang pagkaaliping espiritual. Pagkaalipin sa espiritu ng kadiliman. Yun po yung problema sa maraming tao ngayon. Kung kaya, kahit na meron silang mental understanding o intellectual understanding sa mga bagay na makalangit o patungkol sa Diyos, ito'y hanggang sa kaisipan tao lamang, ngunit hindi kayang ipamuhay. Point number 3, those who are slaves to sin are in danger of being cast out from the presence of God into eternal damnation. Ang bigat po nito. Ano po? Mahaba-haba, basahin po natin muli kasi mahalaga eh. Verses 35 to 45. The slave does not remain in the house forever. The son does not remain forever. So if the son makes you free, you will be free indeed. Therefore, I know that you are Abraham's descendant, yet
You seek to kill me because my word has no place in you. I speak the things which I have seen with my father, therefore you also do the things which you heard from your father. They answered and said to him, Abraham is our father. Jesus said to them, do the, do the deeds of Abraham. But as it is, you are seeking to kill me, a man who has told you the truth, which I heard from God. This Abraham did not do. You are doing the deeds of your father. They said to him, we are not born of fornication. We have one father, God. Jesus said to them, if God were your father, you would love me, for I proceeded forth and have come from God. For I have not even come on my own initiative, but he sent me. Why do you not understand what I am saying? It is because you cannot hear my voice. You are of your father, the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning. Pansinin po natin. And does not stand in the truth because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature. For he is a liar and the father of lies. But because I speak the truth, you do not believe me. Kailangan po nating ulitin po kasi itong para maunawaan natin yung takbo ng argumento at maunawaan natin na sila ay nakikipagtalo kung kaya't ang nangyayari na talagang nasa panganib sila na sila ay tutungo sa walang hanggang kaparusahan dahil ah, sa kanilang pagkakaalipin, sa kasinungalingan, ay hindi nila kayang gagapin ang sinasabi ng Panginoon. Kaya dito ay mismo ipinagdiinan na muli ng Panginoong Hesus yung punto na sinasabi niya na ginawa niyang halimbawa yung slave son na kahalintulad ni Ismael na anak ni Abraham mula sa alipin niyang babae. Kaya dahil siya ay anak na alipin, siya ay illegitimate at hindi siya dapat kabilang sa kanyang tahanan kung kaya't itinaboy siya palabas ng kanyang tahanan. Sapagkat ang mahalaga na binabanggit dito bilang paghahambing dito sa mga Hudyo na ito ay hindi patungkol sa physical, kundi patungkol sa spiritual na relasyon. Kaya, ang sinasabi niya, physically, okay, ang mga Hudyo ay physical descendants ni Abraham. Ngunit, dahil sa gusto nilang patayin si Jesus, ay pagpapatunay na sila ay hindi totoong spiritual descendants ni Abraham. Sa laman lamang, ngunit hindi sa spiritual na kalalagayan. Ito pong makikita natin, pinaliwanag Romans chapter 2, verses 28 at 29. For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh, but he is a Jew who is one inwardly, and circumcision that which is of the heart by the Spirit, not by the letter, and his praise is not from men, but from God. Dito pa lamang, pinapakita niya, panloob, hindi yung laman, hindi yung panlabas. Romans 9, verses 6 to 8. But it is not as though the word of God has failed, for they are not all Israel who are descendants of Israel. Ito na, nilinaw na po rito. Nor are they all children because they are Abraham's descendants. But through Isaac, your descendants will be named. That is, it is the children of the flesh who are children of God. That is, it is not the children of the flesh who are children of God, but the children of the promise are regarded as descendants. So, dito po, malinaw, makikita po natin na walang kinalaman talaga yung laman o yung physical. Lastly, Galatians 3, verse 29.
And if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants, heirs according to promise. So sino ang mga totoong anak ni Abraham? Yung mga nakikristo. Yung mga totoong kanya. Yung mga totoong nag-commit ng buhay sa kanya. Kung kaya't ang mga totoong anak ng Diyos ay hindi sasalungat sa kanyang mga katuruan na gaya ng ginagawa ng mga Hudyo at gaya rin na ginagawa ng mga religious people sa ating kapanahunan ngayon na ipipilit nila yung kanilang sariling kaalaman at saka yung katuruan ng man-made religion sa halip na ang salita ng Diyos na salungat sa kanilang nalalaman. Kaya kung ilalagay natin sa ating present kalalagayan niya, sa present context natin, mauunawaan natin una sa lahat na ang kauna-unahan dito, ang kaligtasan o pagiging totoong anak ng Diyos ay walang kinalaman ang ating relasyon sa sino mang tao dito sa lupa. At wala rin kinalaman yung tayo ay connected sa isang religious organization. At kahit na sa isang Christian church, wala rin kinalaman na ang tao ay kabilang sa isang Christian church na ang ibig sabihin ay garantiya na siya ay tunay na anak ng Diyos. Kasi pag binalikan natin ang mga sinasabi ng Panginoon Jesus sa Matthew chapter 13, the parable of the wheat and the tares, mayroong mga totoong trigo at may mga damo na mukhang trigo. Na para sinasabi niya sa loob ng Christian church, mayroong mga totoong mga anak ng Diyos at tila baga mga anak ng Diyos. So dito po nagkakatalo ang katotohanan ito na hindi lahat na naroon ay tunay. At ito po yung problema ng mga Hudyo at ito rin ang problema ng mga tao ngayon na hindi pinuproblema. At iyan po yung isang mahirap na katotohanan. Kaya nga, ang punto po natin dito na mahalaga na maunawaan natin ang pagiging isang totoong anak ng Diyos at kabilang sa pamilya ng Diyos ay ang totoong pananampalataya sa Panginoong Hesus, pagpapasakop ng sarili sa kanyang paghahari sa atin bilang Panginoong tagapagligtas at namumuhay ayon sa kanyang salita na magriresulta ng pamumunga na ang bunga ay magbibigay ng kalwalatian sa pangalan ng Panginoon. Iyon po yung totoong anak ng Diyos. That's why merely professing with our lips that we believe in the Lord Jesus Christ and continually living according to the ways of this world or according to the teachings of man-made religion ay isang false profession na ang tao ay Kristiyano. Maaari sinasabi natin, naniniwala ako, nananampalataya ako sa Panginoon Jesus. Ngunit, patuloy naman ang tao ay namumuhay sa kalakaran ng sanlibutan. O di kaya naman ay sumusunod sa mga katuruan ng man-made religion. Hindi po totoong Kristyanismo yun. Hindi totoong anak ng Diyos yun. Ang ibig sabihin lamang nito, ang ganitong tao ay namumuhay sa mapanlinlang na katuruan na naayon sa pananaw ng tao at makalupang katuruan na Kristyanismo. Marami pong seemingly Christian teaching, ngunit makalupa, hindi totoong galing sa salita ng Diyos. At itong ganitong worldly perspective ng Christianity ay lalong nababaon ang tao sa pagkabihag sa kasalanan at panlilinlang dahil ito ay hindi totoong galing sa salita ng Diyos. Yun po yung problema ng sangkatauhan maging sa ating kapanahunan. That's why people who are deceived, yung mga nalinlang, hindi po nila kayang tanggapin o di kaya naman ay ipinagsasawalang bahala nila ang katotohanan na ipinahayag na ng salita ng Diyos. At ang kanilang gagawin, laging maghahanap ng mga katwiran upang pangatwiranan o
salungatin o i-reject ang sinasabi ng salita ng Diyos gaya ng ginagawa nito mga Hudyo na nakikinig sa Kanya at yung mga religious leaders noon, in the same way, religious leaders sa ating kapanahunan. Ang dahilan po, sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Ama ng kasinungalingan. And there's no other father of lies but Satan. Ito po ang dahilan kung bakit ang inulit at lalong pinagdiinan ni Jesus yung kanyang kapahayagan na tanging siya lamang ang makapagpapalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan at mula sa mga gawain ng dyablo upang sa ganon ma-enjoy ng tao ang lubos na kalayaan na makasunod sa kalooban ng Diyos at magawang malayang sumamba at maglingkod sa Diyos hanggang siya ay humantong sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Ulitin po natin yung verse 36. Sandali. So if the Son makes you free, you will be free indeed. Ito po, binigyan niya ng emphasis. Ngunit, para mangyari po ito, na tayo'y mapapalaya ni Kristo, God requires humility of heart and mind. Hindi makakakilos ang Espiritu ng Diyos sa isang taong punong-puno ng pride. Na akala niya siya ay okay, akala niya yung alam niya ay okay. Hanggat ang tao ay hindi nagpapakababa at nauunawaan na wala siyang maipagmamalaki sa Diyos, kailangan niya ang kahabagan ng Diyos sapagkat siya ay makasalanan at wala siyang kakayahan upang iahon niya sarili mula sa pagkaalipin sa kasalanan at kasinungalingan. Ito po ang dadaluyan ng biyaya at kahabagan ng Diyos. Point number 4. Jesus affirmed His superiority over the prophets and Abraham. Okay. Ito po, nandun sa verse 58 yun. Sabi niya, Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was born, I am." Ipinagpipilitan kasi nitong mga Hudyo. Pinagmamalaki nila na si Abraham ang kanilang ninuno. Ngunit hindi nila nauunawaan na ang kanilang kaharap ay mula pa sa walang simula sapagkat siya lumikha na lahat ng bagay. At dito po, para po ma-strengthen yung katotohanan ito sinasabi ng Panginoon, Exodus chapter 3, verse 14. God said to Moses, "I am who I am." And He said, that you shall say to the sons of Israel, "I am has sent me to you." Ang sinasabi niya, He is the great I am. Ang ibig sabihin ay siya ang nagpapaganap ng lahat ng bagay sa isang bigkas ng kanyang salita. Nagaganap ang anumang bagay na gusto niya maganap. In Isaiah chapter 41, verse 4, sabi niya, "Who has performed and accomplished it, calling forth the generation from the beginning? I, the Lord, am the first and with the last. I am He. He is the first and He is the last." In Revelation chapter 1, verse 8, "I am the Alpha and the Omega," says the Lord, "who is and who was and who is to come, the Almighty." Siya ang simula at siya ang katapusan. Actually, wala siyang katapusan. That's eternally future. That is eternity future. Ayun ang pinupunto niya rito. Tingnan din natin ang Isaiah 43, verses 11 to 13. I am the Lord, and there is no Savior beside me. It is I who have declared and saved and proclaimed, and there was no strange God among you. So you are my witnesses, declares the Lord,
and I am God. Even from eternity, I am He, and there is none who can deliver out of my hand. I act, and who can reverse it. Pinapakita po niya rito yung kanyang sovereign power over everything. Isipin po natin na ang mundo po ay nalalambungan ng pusikit na kadiliman dahil sa kasinungalingan at ang kapangyarihan ng dyablo. Kung kaya't ang tao po ay ang tao na namumuhay sa kasalanan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman at mapanlinlang na katuruan. At dahil dito, si Jesus ay dumating dito sa lupa bilang liwanag upang ang tao ay makita nila ang liwanag ng at ang katotohanan. At siya ang nagbigay ng buhay sa lahat ng lalapit sa liwanag. Yung mga lalapit na may pagpapakumbaba ng puso. At sila ay pinalaya, palalayain mula sa pagkaalipin sa kasalanan at pagkaalipin sa lahat ng kasinungalingan ng dyablo. At sa pamamagitan ng kanyang salita at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay dinadala niya ang tao, ginagabayan niya ang tao patungo sa lahat ng katotohanan at kanyang ipapakita ang daan ng buhay patungo sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Tanging siya lamang. Only He alone has the sovereign power over all creations. And the day is coming very soon. Malapit na po na lubos-lubusan niyang wawasakin ang kapangyarihan ng kadiliman ng kasalanan ng dyablo. At ang lahat ng mga talagang pag-aari niya ay kasama niya na maghahari sa walang hanggang kalwalatian sa kanyang walang hanggang kaharian. Tayo pong lahat ay tumulog sa panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, luwalhatiin ang ngalan mo, Panginoon, sa iyong walang hanggang kapangyarihan, kalwalatian, at kadakilaan ng iyong pag-ibig na inukol mo sa amin. Na kami po na hindi kailanman karapat-dapat sa lahat ng mabubuting bagay para sa amin, na inyo pong ginagawa para sa amin. Ngunit pinaging karapat-dapat kami ng iyong kahabagan, biyaya at pag-ibig. Panginoon, patawarin po ninyo kami na may mga panahon na kami po ay nalilinlang ng mga maling katuruan. Kami po ay nalilinlang ng mga mapagkunwari na gawain ng kadiliman upang kami ay ilayo sa katotohanan. Ngunit salamat po ng iyong biyaya at kahabagan ay sagana. Nang lahat ng tumatawag sa iyo ay inaakay mo mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Ang lahat ng mga binihag at nais bihagin ng kapangyarihan ng kadiliman ay inyo pong pinapalaya. Dahil sa inyong kabutihan at pag-ibig sa amin. Salamat po, Panginoon. Tulungan po ninyo kami na manatili po na magkaroon ng pusong mapagpakumbaba. Na maunawaan po namin na wala kaming kakayahan na kahit na anong bagay. Tulungan po ninyo kami na kami ay hindi malingat upang muli ay alipinin ng kasinungalingan. Aming Diyos, bigyan po ninyo bawat isa sa amin ng kalakasan at kakayahan na manatiling matatag sa pananampalataya. Bigyan kami ng kaunawaan patungkol sa inyo pong kalooban at mabubuting panukala para sa amin. Na magawa po naming taluntunin ang landas ng buhay na inilaan mo. At kami ay maninindigan sa pananampalataya anuman po ang magaganap sa aming buhay.
Ama, maraming salamat po, Panginoon. Lulatiin ka sa kaitaas-taasan naming Diyos. Sa amin pong panimula ng isang panibagong araw, muli po ay amin pong inilalagak sa inyong mapagpalang kamay ang buhay ng inyong mga anak. Gaya po ng dati, O Diyos, at palagi ang inyong ginagawa, samahan ninyo ang inyong mga anak sa bawat takbang sa lakbayin ng buhay. Ipahintulot po ninyo, Panginoon, ang bawat isa ay magabayan ng lahat ng katotohanan na nagmumula sa inyong banal na salita. Ilayo ang inyong mga anak sa lahat ng mga panganib, kapahamakan o anumang uri ng karamdaman. At patuloy lamang po, Panginoon, na ang liwanag ng katotohanan na nagmumula sa inyo ang siyang tatanglaw sa landas na aming tinatahak. Panginoon, dinudulog namin sa inyo, O Diyos, ang iyong mga anak na sa ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Higit sa lahat, Panginoon, si Reverend Kim Yong-hyul, amin pong dinudulog sa inyo sa panalangin. Hinihingi po namin ang iyong mapagpalang kamay ay patuloy na hahaplos sa kanya, pagkalooban pa siya ng panibagong himala. Alang-alang sa mga gawaing iniatang mo sa kanyang balikat at sa iyong mga anak na inyo pong ipinaubaya sa kanyang pangangalaga. Maraming salamat po, Panginoon. Lulatiin ka, O Diyos. Salamat po. Sa inyo lamang lahat ng papuri, pagsambat, pagluwalhati. Sa pangalan ni Kristo Jesus na namumuhay, nagahari sa piling mo, sa pakikipisan ng banal na Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen. God bless you all. Sama natin ang Diyos, di ako makakangka, di ako mababalikan. Kasama natin ang Diyos,